Gusto kong ipaalam, Ma'am VP, na itong gym po ay project po ni former President Duterte during his time. So, maraming salamat din sa suporta ninyo sa aming DepEd Isabela Division noong panahon nyo ho bilang DepEd Secretary. Maraming salamat. At gusto ko lang kong ibalita na yung ibang... Sandali, masyadong malakas. Yung ibang mga magagandang balita mula sa Isabela City. Unang-una ho, alam ko na mula noon ang naririnig ninyo ay medyo hindi maganda from our place, but we're happy to share with you. Sa larangan ho ng tourism, lagi ho namin itong binabanggit. Dati walang masyadong pumupunta, takot, mataas na ho yung 20-30,000 a year yung visitors namin. Mga 2018, 2019, but tumaas na ho ngayon. Noong 2022, nag-shoot up ho siya to 370,000. And last year, 420,000 visitors. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Isang masayang umaga ho sa ating lahat. Siyempre, unang-una ang aking pagbate at pag-welcome po sa ating Vice Presidente, Vice President Sara Duterte. Maraming salamat sa iyong, I believe, first time, ma'am, dito sa Basilan. So, welcome to Isabela, welcome to Basilan. Of course, ang kanyang kasama, partner din ho natin na nagpapaabot ng mga programa at tulong mula ho sa OVP, si Sir Mike sa Avedra, at lahat ho ng mga kasama nila from the OVP. Kasama po natin ngayon, VP, ang ating mga, maliban ho sa mga sectors na nabanggit kanina, andito rin ho ang mga department heads ng LGU. Andito ho sila. Kaway-kaway na lang kayo. Mukhang shy. Kunyari pa kayong shy di ba? And of course, mga councilors ho natin at ibang mga kasama ho natin from Isabela City. Gusto kong ipaalam, Ma'am VP, na itong gym po ay project po ni former President Duterte during his time. So, pwedeng sa inyo ko na lang ho ipaabot ang aming pasasalamat sa kanya. And of course, we'd like to thank you for the gift-giving. Your visit sa school po kanina sa Busay Elementary School. At ngayon ho ang ating pagbibigay ng mga regalo sa ating iba't ibang mga sectors. Napakalaking bagay ho. Lahat ng mga tulong na dumadating po sa amin dito sa Isabela City. And maraming salamat din sa suporta ninyo sa aming DepEd Isabela Division noong panahon nyo ho bilang DepEd Secretary. Maraming salamat. At gusto ko lang kong ibalita na yung ibang... Sandali, masyadong malakas. Yung ibang mga magagandang balita mula sa Isabela City. Unang-una ho, alam ko na mula noon ang naririnig ninyo ay medyo hindi maganda from our place, but we're happy to share with you. Sa larangan ho ng tourism, lagi ho namin itong binabanggit. Dati walang masyadong pumupunta, takot, mataas na ho yung 20-30,000 a year yung visitors namin. Mga 2018, 2019, but tumaas na ho ngayon. Noong 2022, nag-shoot up ho siya to 370,000. And last year, 420,000 visitors. Andito yung ating mga vendors. Gusto ko rin i-share sa inyo kasi alam ko na marami din kayong pinag-iisipang mga programa. Meron po tayo dito na Islamic Microfinance. Nagpapautang po tayo
ng walang interest, lalong-lalo na ho sa ating mga vendors. We started in December 2019 with only 35 borrowers. Ngayon ho, we're up to 1,090 borrowers. Ayan. Na meron hong 99.6 repayment. Tapos yung amin din hong poverty incidence, in 2018 ho, we were at 53.1%. Noong 2021, we're down to 23.7%. And in 2023, still lower to 18.6%. Ayan. So yun po yung mga ipinagmamalaki namin. Kaya nagpapasalamat po kami sa tuwing meron tayong mga national officials na pumupunta dito. And ngayon, no less than the Vice President of the country. And we look forward po sa marami pang programa, no, na where we can partner. And of course, yung tulong din sa ating mga nagkakasakit. No, meron po kaming mga pasyente dito na na-endorse din po namin sa inyo. So welcome again to Isabela City, and we hope that this may be your first but hopefully not your last. So thank you in behalf of Isabela City and our LGU. Welcome po. Maraming salamat. Sobrang masaya ako na narinig ko na ganun kalaki ang achievements ninyo dahil lagi tayo dito sa Mindanao nahuhuli. Pero nakikita natin na ang Isabela City ay nangunguna. Kaya kanina tuwang-tuwa ako na narinig ko yon. Lalong-lalo na itong nabanggit ni Mayora na tumataas ang mga bisita o turista dito sa inyo. At napakinggan kanina, pagdating namin, nag-fast craft kami no, sa dagat. Pagdating namin, nakita na namin yung marker ninyo. At sobrang masaya ako na nakita ko may branding kayo sa Isabela City. At yun yung Happy Isabela, Suabe. Dahil napakahalaga. Mahalaga sa turismo ang branding. Yan po ang pinakaunang ginawa namin sa Davao City nung ako ay mayor. Nilagyan namin ng branding ang aming tourism campaign. At nilagyan namin ng target market ang aming tourism campaign. Ginawa namin ang Davao Life Here. Yan yung branding namin sa Davao City. At yung target market namin ay yung meetings, incentive travel, conventions, exhibits. Yun ang hinahabol-habol namin ng mga gusto namin bumisita sa Davao City. Bakit? Dapat nating pahalagahan ang pagbibigay ng importansya ng ating local government units sa turismo. Bakit? Dahil ako dating mayor, nahihirapan ako na magpaikot ng pera sa lugar namin. Kasi negosyante, bibili ang tao, ang pera na kinikita ng tao sa loob ng Davao City, ginagastos lang din niya sa Davao City. So nakikita nyo, walang pumapasok na pera. Dahil bihira lang din naman ang pumapasok na malaking investors dito sa atin, sa Mindanao. Ang unang-unang sasabihin yan, delikado, hindi kami kampante sa pera namin dyan sa inyong lugar. So ano bang dapat gawin ng local government unit, ng mayor? Maghahanap siya ng pera na galing sa labas, ipapasok niya sa loob ng syudad niya. At ano ba ang pinakamabilis na magpasok ng pera na galing sa labas, paloob, papunta dito sa inyo sa Isabela City? Turismo. Tourism. Dahil yung mga bisita ninyo, ang pera nila galing doon sa lugar nila. Dala-dala nila yon. Pupunta sila sa inyo dito, gagastos sila.
paniguraduhin ninyo, mga vendors, na gumagastos yung mga bisita ninyo. Kaya dapat yung marketing ninyo ay napakalakas. Diba? Ilagay nyo na yung benta ninyo sa kamay nila. Ganyan nyo na, bilhin mo na ito. Bilhin mo na. Diba? Kasi dapat naiiwan yung pera nila dito sa inyong lugar. Dahil nga, Thanksgiving namin, anniversary, at malapit na ang Pasko ng mga Kristiyano. So meron kami dala din na mga regalo para sa inyo. Yan yung mga ginagawa namin ngayon. 10 araw bago November 15 ay naggawa na kami sa iba't ibang lugar ng mga pagpapasalamat at pagbibigay ng regalo. At 10 araw after November 15 ay tinutuloy-tuloy namin ang aming mga Thanksgiving activities. Bukas po ay nasa Lingayen, Pangasinan ako para sa Thanksgiving namin doon at pamimigay na regalo. Kaya po, sabi ko nga sa inyo, swerte ako. Nabigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makilala ang iba't ibang mga Pilipino sa iba't ibang probinsya. Next to receive is from the Fisher Folk sector. Next to receive is from the vendor sector. We also have another representative from the vendor sector. Next to receive is from the LGBTQIA+ community.